Hoy Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At shoutout sa mga kababayan natin dyan sa Tuburan, Cebu. We're drinking Tuburan coffee. Napakasarap. Anyway, ka-coffee, ito na. Naglabas kasi ng timeline ng Senado, diba? Si Senate President Chis Escudero, naglabas na sila ng calendar kung kailan at ano ang gagawin nila patungkol dito sa impeachment ni Sara Duterte. At base doon sa timeline na inilabas si Senate President Chis Escudero, ang trial mismo, yung hearing ka-coffee, magsisimula pa po yan July 30, 2025. Huwag naman next year ka-coffee, July 30. Ngayon po ay Marso 1. Marso, Pebrero, Mayo, Hunyo, Hulyo. 5 buwan pa tayo maghihintay. Ang masaklap dyan, ang problema dyan, ang kinakatakot ng ilang mga prosecutors, sa mahabang time frame na yan, imaginein mo 5 buwan yan, ang daming posibleng mangyari sa mga witnesses, sa mga ebidensya, kasi pinatagal eh. Pero sabi ni Chis Escudero, excuse me, hindi raw dinidelay. Malinaw na malinaw, ang mga interpretasyon, feeling ko naman, hindi naman magsasalita na walang mga batayan ang ilang mga batas at ang ilang mga senador na ang ibig sabihin ng forthwith, immediately. Hindi immediately ang 5 months, Senate President Chis Escudero. 5 months yan bago mag-trial. Kung ganyan katagal pa ang hihintayin, baka may mga doktor, baka may mahatak, baka may mabago, baka may mawala na ebidensya. Yung ang nakakatakot dyan. Kasi di mo naman mawawala minsan sa isang witness. Kakausapin, gagawa ng paraan para kausapin. O sige, baliktarin mo yung statement mo. Ito ang kapalit. Hindi mawawala yan. Meron at meron yan. Sa dami ng witness na hawak ng House of Representatives at sa impluwensya ng pamilya Duterte, hindi imposible yan. Ang pinupunto natin dyan, sa paghihintay ng ganyang katagal, maraming diskarte ang magagawa. Maraming galamay ang kikilos para maging favorable yan sa kampo ni Sara. Kasi as of the moment, kung titingnan natin, kung tatansyahin natin, base sa mga naipresentang ebidensya, base sa mga statement na inilabas sa mga witnesses, na mga resource persons dyan sa Quadcom, malinaw na malinaw. Kung ngayon uhusgahan si Sara Duterte, makukonvict yan. Ang problema nga, dahil 5 buwan pa ang hihintayin, good luck. Sana, walang mahikayat, sana walang bumaliktad, sana hindi umipek yung diskarte na gagawin ng kabila. For sure, gagawa ng diskarte yan. Sa haba ng panahon na yan, may gagawa ng diskarte dyan para maging favorable sa kanila itong impeachment. Kung ano-ano lang, nagagawa nga nila kay PBBM eh. Kung ano-ano ginagawa nila kay PBBM eh. Ano pa kaya sa ordinaryong tao? Ano pa kaya sa ordinary witness? Diba? Kaya nga nilang pagbantaan ang buhay ng presidente, ni First Lady, ni FL. Influential na mga tao na yan, ha? Ano pa yung ordinaryong tao? Ano pa yung pamilya ng resource person? Ano pa kung pinag-uusapan dito ay buhay na ng pamilya? Hindi ka pa bababaliktad? Yes, may mga hindi. Pero hindi natin pwedeng ikaila na ang iba dyan magdadalawang isip na. Kasi imagine nyo, isipin nyo, nagawa ni Sara Duterte yan live sa press conference. Nagawa niyang pagbantaan ang buhay ng presidente. Ano pa kung ordinaryong tao ka lang? Diba? Ano pa kung isang maliit na opisyal ka lang dyan sa Department of Education na naglabas ng statement against Sara Duterte? Anong laban mo? Ang presidente nga nagawang pagbantaan, ikaw pa kaya? Na ordinaryong tao ka lang. Yun ang pinupunto natin dyan. The more na patagalin yan, the more na hindi magiging favorable sa gobyerno, sa taong bayan yan. Magiging pabor yan kay Sara Duterte. Anyway, tingnan natin itong schedule. Ang tagal eh. Ang tagal ka-coffee, ang tagal. June 2. Resumption of session and presentation of articles of impeachment. March, April, May, June. Yun nga lang March, April, May. 3 months and 2 days. Convening of impeachment court, June 3 to and oath taking of incumbent senator judges. 19 Congress pa rin ito Pinag-uusapan natin ito 19 Congress kasi hindi pa naman tapos yan June 4, issuance of summons. June 14 to 24 kasi may number of days yan na binibigay doon sa mga inisyuhan ng summons, no? So June 14 to 24, reception of pleadings. And after that, June 24 to July 25, pre-trial. 1 month yan ka-coffee na pre-trial. July 28, inaugural session at the Senate of the 20th Congress. July 29, oath-taking of newly elected senator judges before sitting as an impeachment court. Definitely, may mga manunumpang bago dyan. Kasi yung 12 na yan, hindi naman lahat yan re-electionist.
Yung ibang re-electionist, hindi rin naman mananalo. Siyempre, yung mga bagong salta, bagong mga senador, manunumpa yan. Siyempre, aaralin na naman nila yan. Yung mga articles of impeachment, mga procedures, mga guidelines, siyempre, kailangan i-review din yan sila. Dahil di man basta-basta agad yan isasalang mo. And then, July 30, magaganap po ang impeachment trial. Biruin mo ha? 5 months ka-coffee ang hihintayin natin dyan. Yun ang takot ng mga prosecutors dyan. Ba't naman napakatagal? Maraming posibleng mangyari. Headline Inquirer. House prosecutor raises concerns on proposed timeline for VP Duterte impeachment trial. Hindi naman sa kinakabahan, no? Pero may concern. Magkaiba kasi yung kinakabahan eh. Kasi very confident, as of the moment, very confident itong House of Representatives, yung kanilang prosecutors, na talaga makukonvict nila si Sara Duterte base doon sa pinanghahawakan nilang mga ebidensya. Very confident sila dyan. Ang problema nga, sa haba ng oras, ito yung sinasabi natin, justice delayed, justice denied. Maraming posibleng mangyari sa loob ng 5 months. Malinaw naman yan, kaya nga sinabi sa konstitusyon yan, forthwith, agad-agad, para kung may masamang ginagawa yung tao na inirereklamo na yan, hindi na masundan pa, o hindi na maulit pa. Kaya nga sinasabi ng saligang batas, hindi tayo abogado ha, pero base sa mga napapakinggan nating analysis, forthwith, immediately, para mapigilan na magnakaw ulit yan, para mapigilan na gumawa na naman ng mga kasalanan. Kung 5 months pa yan, ibig sabihin, binibigyan mo pa si Sara Duterte ng 5 months na gawin ang gusto niyang gawin. Senate President Chis Escudero. Diba? Sige, magwaldas pa ng magwaldas. Meron pa tayong 5 months, magwaldas pa tayo ng magwaldas. May pondo yan, hindi mo pwedeng wala yan. Walang confidential funds, pero may pondo yan. Kasi inalaw nyo eh. Hinayaan ninyo na magpakasasa pa yan ng 5 months. Kaya nga ayaw ng konstitusyon eh. Sabi ng konstitusyon, forthwith, agad-agad. Pero hindi maintindihan ni Senate President Chis Escudero yan. Gagawa pa ng krimen yan. Gagawa pa ng kalokohan yan sa loob ng 5 months. Kasi binigyan ng palugit eh. Senate President Chis Escudero's proposed timeline of a July 30 start for the impeachment trial could put prosecution evidence and witnesses at risk, a member of the House Prosecution Panel said Friday. Correct. Magiging at risk ang mga witnesses, magiging at risk ang mga ebidensya sa napakaraming paraan na pwedeng gawin ng kampo ng mga Duterte. Gapangin nila yan. Definitely, may kikilos at kikilos dyan para bumaliktad yung mga witness na yan. Nirerespeto natin yung ating Senate President. Siyempre, tinitingnan din po namin yung mga ebidensya na nakala po namin. Yung tampering of evidence, isa po yan. Pangalawa, yung pagtestigo yung mga testigo natin, baka mamaya pag tumatagal, medyo marami po dyan ang matakot. Sabi ni Manila Representative Joel Chua, House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson. Sana nga matakot lang eh. Ang problema, paano kung tinakot? O kung takutin? Magkaiba yan. Diba? Ang daming witnesses eh, tumayo dyan sa Quadcom. Kasi on the spot, di ba scripted yun eh. On the spot, napaamin sila. Sa haba ng panahon na yan, paano kung takutin niya? Sige, let's give them the benefit of the doubt. Natakot. Yan ang gamitin natin term. Natakot sila kasi 5 months silang nag-iisip, ano kaya mangyayari sa pamilya ko, etc. etc. Ano kaya kung anong gawin ng ganitong kampo, etc. etc. Kasi ang presidente nga napagbantaan ng buhay, etc. etc. Natakot. Sige, sabihin natin natakot. Hindi tinakot, natakot lang. Sarili nila. Natakot. Di wala na. At risk na ang witnesses. At risk na ang ebidensya. Mamaya may mga madukot-dukot dyan ng mga ebidensya. May access pa rin sila dyan sa HOR. Kaya dapat mag-ingat itong prosecution eh. Ingatan yung mga ebidensya na yan eh. Dahil baka, ma-doktor kayo dyan. Ba't kasi pinapatagal pa? May punto si Joel Chua dito. Yung tampering of evidence. Yung mga testigo na pag tumagal, baka matakot. Kawawa ang taong bayan dyan. He said the 5-month wait could compound witnesses' fear and anxiety. Medyo malinis pa yung statement dito ni Joel Chua eh. Medyo inosente pa. Pero may ibig sabihin siya dyan. Chua added, starting the trial during the 20th Congress, the 19th Congress ends on June 30, could invite more legal questions on the impeachment proceedings. Definitely. Kasi nagtapos ang Kongreso.
O marami na naman yan. Maya-maya nga kahit wala kang merit tatakbo ng Korte Suprema yung kampo ng mga DDS para patagalin lang, ma-delay, mag-issue ng TRO, etc. etc. Ano pa yan? Mag-change ng Congress, di ba? June 30, palit na naman yan. Magiging 28th Congress na tayo. Pagsapit ng Hulyo. O baka magkaroon ng technicalities yan. O mabasura yung impeachment na yan. I-absuelto siya. 1 year siya hindi pwede sampahan ulit ng impeachment. Kasi kung pwede naman ngayon, i-convene yan. Ang problema kasi eleksyon kampanya ng mga electionist kaya ayaw din ng ibang senador Pero sana, ang habol na lang natin dyan, mag-issue ang Korte Suprema. Na ano ang ibig sabihin ng forthwith? Agad-agad. Di ba? Gusto natin na matapos ito para at least hindi na tayo ma-open sa kung ano-ano pa ng mga legal maneuverings na gagawin ng kabilang kampo. Correct! Ang daming pera ng mga yan magpa-file lang yan, magpa-file ng case ng kung ano-ano para ma-delay ng ma-delay. Hanggang tapos na itong administrasyon na to, hindi na impeach si Sara, nakatakbo na, nanalo. Yari tayo dyan. Kung anong ginawa niya sa DepEd na pagwawaldas ng pondo dyan, gagawin niya rin yan. Definitely. Gagawin niya yan pag nakaupo na yan bilang presidente. He said the prosecution panel will still discuss whether to formally raise the concerns in writing. Not mentioned at the press conference is that there is no guarantee that the composition of the House of Representatives prosecution panel will remain the same after the May elections. Isa pa yan. Buo na yung prosecution panel. Pero dahil 3 years lang po yung termino ng ating mga mambabatas dyan sa House of Representatives, hindi lahat yan uusad. Yung iba dyan baka hindi manalo o baka hindi na makasampa sa 20th Congress, so magpapalit na naman yan. Doon mabilis lang na problema yan, mabilis lang gawa ng paraan yan. Marami namang magagaling na mga abogado dyan sa HOR, mabilis naman yan mahanapan. Pero yun nga ang concern dyan yung mga witnesses at yung mga ebidensya, baka mahatak nila yan. Not mentioned, Escudero said Thursday that his proposed timetable is based on jurisprudence which interprets forthwith to mean within reasonable time, which may be a longer or shorter period according to the circumstances of each particular case. Nagkaroon ng definition na ang ibig sabihin daw ng forthwith ay within reasonable time. 5 months, reasonable time ba yan? Ewan ko, si Chis Escudero lang yan. Marami mga abogado, marami mga mambabatas, tutol sila dyan sa 5 months na yan. Napakatagal nga naman yan. Hindi ba kayang paghandaan ng 1 month? O gawin 2 months? Kahit magsimula man lang kayo ng Mayo, sige, March, April, o sige, kayo dyan, preparation kayo dyan. Diba? And then Mayo, gawin yung trial. May, June, may 2 months kayo dyan sa trial. Hindi ba reasonable yun? The Senate President has also cited the delay between the filing of the first impeachment complaint last December to the transmittal of a fourth complaint to the Senate earlier this month. Kasi ang inaano ni Chis Escudero, kayo nga dyan sa House of Representatives, pinatagal ninyo. Pero sir, hindi naman dapat yan ang sagot, di ba? Hindi yan ang solusyon. Kasi kung nagkamali yung HOR, and I believe, nagkamali talaga ang HOR dyan, si SecGen, pinatagal kasi nila yan. Pero syempre, may nag-utos yan sa kanya, may instruction yan coming from above, from his higher ups na i-delay yan. Pero hindi ibig sabihin dahil dinelay ng House of Representatives, i-delay nyo din dyan sa Senado. Ano yung gantihan? Kawawa taong bayan dyan. Hindi po natin po pwedeng iparehas yung obligasyon ng Senado at saka ng House. Kasi po, sa House po, para po kaming piskal. Kami po ang nagbi-build up ng kaso. Yung isinampa po namin, ito po ay pinag-aaralan, ito po ay pinagsasama-sama na matibay po at solid ang mga ebidensya, sabi ni Chua. Yan yung justification, yan yung paliwanag ni Chua kung bakit na-delay yung kanilang transmittal dyan sa impeachment complaint na yan dyan sa Senado. He claimed that the Senate, which will sit as an impeachment court, has a more ministerial task of letting the trial proceed. May punto si Chua. In fairness kay Chua dito, maganda yung kanyang analysis dito, yung analogy niya, na kumbaga sa totoong korte, kami para mga fiscal kami dyan. Ayusin namin, may probable cause ba? Diba? O sa tingin may merit ba itong mga ebidensya na ipresenta na itong ipinakita? Kung sa tingin nila, teka, may merit ito, mukhang uusad dito. Sige, isampa na natin yan. Paakyatin na natin yan sa Senado para mag-proceed sa trial. May punto si Chua dyan. The House of Representatives has formed a secretariat to provide technical and administrative support to its prosecution panel in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Yun nga lang, parehas naman, ang Senado meron na rin sila. Yun nga lang, medyo matagal-tagal na proseso ka-coffee yan,
Kasi tulad ng sinasabi natin nung isang araw, hindi nila day-to-day job yan. Hindi nila araw-araw na ginagawa yan. Pero yung 5 months na maghihintay ka bago ang trial, medyo matagal-tagal yan. Tapos andyan pa yung mga risks na pwedeng ang matampered, yung mga ebidensya na pwedeng mapabaliktad, itong mga testimonya, itong mga testigo. Kawawa ang taong bayan dyan. Sana magsalita ng Korte Suprema, yun na lang hihintayin natin. Ang Korte Suprema na lang ka-coffee. Kung mag-uutos yan sa Senado na simulan nyo na yan, wala akong magagawa ang Senado dyan. Yun na lang. Kasi si Escudero, sarado na isip niya nandiyan na siya, nakapiring na yung kanyang mata dyan na ganito yung gagawin namin. Hindi naman kayo pakikinggan. Pro-impeachment kayo, against impeachment kayo. Hindi kayo namin pakikinggan. Kami lang to. But kung may mag-uutos coming from above, let's say the Supreme Court, mag-uutos na simulan nyo na yung trial na yan, wala silang magagawa dyan. Kasi kung kayo Chis Escudero, wala talaga tayo asahan dyan. July talaga magsisimula yung impeachment trial na yan. O siya, sige. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee, yung mga nasa Facebook. Baka di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page, Pasoy na lang ka-coffee, like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po ng subscribe and hit the notification icon para updated din po kayo sa ating mga bagong upload. O siya, ako'y pansamantala muna magpapaalam sa inyo ka-coffee. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!